What's up mga J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, bibigay ko sa inyo yung mga pros and cons na pwede natin makonsider dito sa Infinix Hot, dito sa Infinix Smart 20. So tara, pag-usapan natin. And mga ka-J-Vlog, for today's video, another review na naman tayo dito sa Infinix Smart 20. So itong smartphone na to ay kakalabas lang noong February 2026 at syempre ngayong March 2026, isa to sa pinakamabentang smartphone ngayong taon dahil syempre sa sulit na specification niya at kinukonsider nilang bilhin to dahil ang iPhone daw ang itsura, lalo na yung sun-like orange nito. So pagpasensya nyo na kasi nung binili ko to, ang available lang is yung black. Wala po yung sun-like orange. Pero, ngayon available na yan. Pero, saan ba tayo makakabili niyan? Ang SRP muna niyan mga idol, usually nasa 5.5 yung 4GB 128, tapos 4.5 yung 4GB 64. Aba, magandang balita. Yung video, dito sa tinuturo ko may view products yan. I-click nyo na tong Infinix Smart 20 dahil pwede nyo itong makuha yung 4GB 128 na ito sa halagang 4,000 pesos. Dahil meron pa po kayong additional discount na makukuha dito sa ating product link up to 1,000 pesos off. So, bukod doon sa sale prices sa online, may additional discount pa kayo makukuha dito sa Infinix Smart 20. So, grab yours now. Hanggang mura pa to dahil paulan ng voucher ang YouTube Shopping. Dahil yan pasasalamat sa mga viewers natin para makakuha kayo ng mga gandang discount at deals dito sa smartphone na to. So, quick reminder lang, wala pong perfect na smartphone. Lahat po ng smartphone ay may mga cons. Ang purpose ng video na to, makita natin kung balance nga ba yung pros and cons nito. Mas marami ba siyang pros compare sa cons? Mas marami ba siyang cons compare sa pros? Bakit hindi siya magiging sulit, okay? So, dito sa video na to, malalaman natin lahat yan para maging guide din sa mga consumers natin kung ito na nga ba talaga ang inahanap nilang smartphone ngayon 2026. So, unang-una pag-usapan muna natin yung mga cons nitong Infinix Smart 20. So, sobrang mura niya, pero meron pa rin siyang cons kahit papaano. Unahin na natin yung charging rate. So, kahit na mura to, hindi na talaga acceptable ang 10-watt charging rate ngayon 2026. Pero wala tayong magagawa. Yan yung nilagay nila dito. Para alam din ng mga consumers natin or aware din yung mga consumers natin kung kano lang siya katagal mag-charge. So, meron siyang 5,200 mAh battery capacity. Hindi siya huge advantage pero maganda rin naman siyang feature dahil malaki yung battery capacity niya. Kung i-charge mo sa 10 watt, siguro mga 2 to 3 hours bago ma-full charge itong Infinix Smart 20 nyo. Pero kayo, kung meron kayong Infinix Smart 20, comment down below kung ilang hours nyo ba na full charge itong smartphone na to. Kasi ang ginagawa ko dito, inayaan ko lang to mag-charge. Pero oras talaga or matagal talaga siya mag-full charge mga ka-J-Vlog. Pero, when it comes to battery consumption or battery performance, matagal naman malobat din ng Infinix Smart 20. Salamat yan sa kanyang 5,200 mAh battery capacity. So, ginagawa ko lang naman usually dito is review. Ginamit ko siya for social media, nanonood ako, tapos naglaro ako dito or giname test ko siya. So far, so good naman ang battery performance at matagal din naman siya kahit papano malobat. So, when it comes sa Infinix Smart 20, yan yung isang magiging maganda rin naman sa smartphone na to, yung kanyang battery capacity. Isa pang disadvantage neto or con neto, yung camera. So, sa camera kasi, to be honest, pag tinitingnan nyo siya ng malayuan, mukha siyang dalawang camera. So, para mangyayari dyan, mamimislead yung mga ibang consumers natin. Kaya, dapat manood talaga kayo ng review para alam nyo na isa lang talaga ang camera neto, which is ito lang yung nasa taas. Ito is auxiliary lens, so very useless naman yan. At dito tayo mag-focus sa 8 megapixel camera netong Infinix Smart 20. When it comes sa resolution niya, hanggang Full HD 1080p naman siya na yun naman din yung minimum na natin na makikita sa mga smartphones lalo sa ganitong murang halaga lang. Kaya very acceptable naman yung kanyang resolution. So for me, yun yung magiging yun yung isang disadvantage niya. Dual camera siya pero basura yung pangalawang camera nito, real talk. Pero the quality or quality wise, maganda rin naman kahit paano mo-offer ng Infinix Smart 20 for its price. So yun mga J-Vlog, so far, yun lang naman ang nakita kong disadvantage netong si Infinix Smart 20. Of course, lalo-lalo na sa kanyang presyo. Next, dito tayo sa mga pros or sa mga advantages nito. Unang-una dyan, lapagan na natin syempre yung design. Syempre, yung ibang mga consumers natin, ang main reason why buying a smartphone is tumitingin sila sa design and aesthetic. Dito, kung gusto nyo na isang smartphone na mukhang iPhone rekta, ito na rin na maganda i-recommend sa inyo yung Infinix Smart 20 kasi ano nga siya, iPhone lookalike itong smartphone na to.
'di ba? Maganda rin naman yung design niya, very aesthetic. Form factor and ergonomics, manipis din naman si Infinix Smart 20 at magaan siya. So, hindi naman kayo mangangawit gamitin ito or kumbaga pag maglalaro kayo, hindi kayo mangangawit. Very comfortable din naman gamitin itong smartphone na. Next sa display, compare doon sa Tecno Spark Go 3 na naka-notch, ito is naka-punch hole. Yun yung maganda dito, hindi nila din-downgrade yung display quality na itong smartphone na to. Naka-punch hole display siya. Same din naman sa Infinix Smart 10 at syempre 120Hz. HD plus 720p is reasonable for its price at malaki yung screen size din na mo-offer nito. Meron tong 6.78 inches IPS LCD display. So kung manonood kayo dito, okay na okay yung screen size na ma-enjoy nyo. And when it comes sa needs of brightness, not too bright, not too low, nasa average level yung needs of brightness itong smartphone na to. Susunod dito yung processor. So sa processor, I know iba very disappointed sa G81. Pero again, magkano nyo ba nakuha? Kung 4,000 pesos, G81 all goods yan. Hindi ko to marirecommend as your primary gaming smartphone kasi 4,000 lang to. Huwag na kayong umasa na makakuha kayo ng mga smooth na smartphone for gaming sa budget na 4,000 pesos. Dagdagan nyo yung budget nyo para ma-achieve nyo naman hinahanap nyo na isang gaming device. Ito, kumbaga all-rounder siya. Pwede kayo maglaro like mga MOBA games, COD, pero mga AAA games, asahan nyo, magfe-frame drop at magfe-frame drop siya from time to time. Pero mga MOBA games like ML, Honor of Kings, ayan, okay na okay naman din gamitin dito sa Infinix Smart 20. And syempre, abangan nyo na lang din sa ating full review itong smartphone na to, kung saan. And syempre sa game test natin, i-game test natin siya sa mga iba't ibang games. And nakapag-download na ako dito so far, ayan o. Dinownload ko na itong mga, ayan, ML, Honor of Kings, Wuthering Waves, and Genshin Impact, Roblox. Na-try natin lahat ng games dito para makita nyo naman sa 4,000 pesos kung sulit pa siyang panglaro. Next na maganda rin dito is yung storage and yung RAM. Or 128. Sa SRP niya, 4GB of RAM, huwag kayong bibili niyan. Kumukuha nyo ng 5.5 kasi yung 4GB of RAM hindi yan perfect fit for its price. Pag nakuha nyo yung 4GB of RAM sa halagang 4,000 plus, doon okay yan, pasok na pasok yung segment na yan. At I suggest go for the 4GB 128 compare sa 4GB 64. Pero kung yung 4GB 64 nakuha nyo ng 3,000, okay yan, mura. Pero kung konti lang naman idadagdag nyo, dito na kayo sa 4GB 128, mas marami kayo malalagay sa 128GB of internal storage. At let's face it, yung 64GB medyo maliit na talaga ngayon yung 2026 yan. Ito na talaga minimum na natin pwede makuha 128. Yung 128 nga, medyo lumiliit na rin ngayon 2026. At maganda naman is expandable ang kanyang storage. So kunyari meron kayong mga photos or videos, files, ayan. Pwede nyong ilagay dyan sa memory card. Tapos yung 128GB of internal storage for on focus sa applications. Kasi yung application hindi po yan natatransfer sa memory card. Okay? Next, yung kanyang OS. Ito yung pinaka-advantage nitong smartphone na to sa mga competitors niya ngayon. Kasi yung OS na ito out of the box, naka-Android 16 na, mga idol. So, Android 16 out of the box compare sa Tecno Spark Go 3 or sa mga ibang smartphone na na-Android 15 pa rin out of the box. And, good news, full Android na po ito. So, at least, kumbaga, when it comes sa, dati kasi yung Smart 10 is Go Edition. Ito, ma-experience na talaga yung full Android sa Smart 20 at naka-Android 16 na. Isa yan sa pinakamalaking advantage na itong Infinix Smart 20 sa mga competitors niya. At ang pinaka-last yung increased protection. So, meron itong IP64 water and dust resistant. Usually, yung mga consumers natin, binibili yung mga ganitong murang smartphone for navigating or iba ginagamit sa delivery nila or sa motor taxi riders natin. Ito, magandang i-recommend sa inyo dahil solid ang specs, hindi mabagal ang processor, tapos, kumbaga, mataas din naman ang needs of brightness niya kahit pa paano sa average level din. And syempre, hindi nyo na ito pa-plastic pag umuulan dahil meron itong protection sa tubig. So, ilan na mga J-Vlog ang ating pros and cons dito sa Infinix Smart 20. As you can see, marami siya. Sobrang dami niyang pros compare sa cons. Kumbaga, natabunan nyo disadvantage niya dito sa pros niya. Kaya, in short, sulit siyang i-purchase for a price lang na 4,000 to 5,000 pesos. Grab yours now. Tap nyo yung video. Lalabas nyo yung few products. Diyan na kayo bumili ng Infinix Smart 20 dahil meron kayong sure ball na discount pag bumili kayo diyan sa ating